Miningkit ang mga mata ko habang pinagmamasdan ang magkapareha na papasok sa event hall na kinaroroonan ko. I watched as the man protectively wrapped his arms around the woman. And at this very moment, I'm wondering why that woman had to come into my life. Muli kong itinuon ang mga mata sa babae na noon ay tipid ang ngiting ipinupukol sa mga bisita. Halata ang pagkailang niya dahil hindi siya sanay sa mga ganitong uri ng pagtitipon. Unti-unti ang pag-ahon ng aking inis habang nakatitig sa maamon niyang mukha. Bakit si Celine pa? Anong meron sa kanya na wala ako? Lumipad ang mga mata ko sa katabi niyang lalaki at sa kamay nitong noon ay nakahawak sa kanyang bewang. Parang piniga ang puso ko. Kelvin, the man Celine is with, is the man I've been in love with for a long time. Matagal na akong lihim na nagmamahal sa kanya ngunit kailanman ay hindi niya ako binigyan ng atensyon. I feel like I'm a dangerous substance that he deliberately avoids. Magkaibigan at magkasangga sa negosyo ang pamilya namin at sa ilang beses na nakaharap ko siya ay hindi man lang niya ako napansin. I am quite popular with men but I am almost invisible to him. Batid ko namang likas sa kanya ang pagiging suplado but I also knew he isn't completely immune to a girl's charms. In fact, he dated a supermodel for 2 years before they split up last year. And now that he's single again, I've been working hard to catch his attention. But then Celine and her mother Helen entered our lives. Dad discovered them in a life and death situation, saved them, and adopted them into our family. Now, I can't help but feel like Celine is stealing everything I have. My father's attention, my friends, and now Kelvin. Patunay doon ang atensyon sa kanya ni Kelvin ngayon at halos malunod ako sa selos. Ayaw ko kay Celine at lalong-lalo na sa ina niyang si Helen, ngunit wala akong magawa. Sa huli ay nahulog ang loob ni Daddy dito. Today is their engagement party and I'm not happy with my current situation. I want Helen to be my mother. The thought makes me sick. Hindi ko na rin matagalan na eksena ni Kelvin at Celine sa harapan ko. Kung kaya mabilis ako naglakad patungo sa isang room na nakalaan para sa amin. Kinuha ko ang pressed powder at nag-apply sa muka. Pinagmasdan ko ang sariling refleksyon sa salamin. Hindi naman ako pangit. May long, naturally wavy hair drew the attention of many men. I was blessed with brown eyes that are framed beautifully by thick lashes. My lips have a natural pout and my skin tone is somewhere in the middle. Not too light, nor too dark. So what is it that Kelvin doesn't like about me? Oh, bakit nandito ka? Bakit hindi mo samahan doon si Celine at Kelvin? Agad ako napasimangot pagkarinig sa boses ni Helen. Sigurado akong may laman ang sinasabi niya. Batid niya ang damdamin ko sa lalaki at labis niyang ikinatutuwa ng atensyon nito ay natuon sa anak niyang si Celine. Bakit hindi ka sumasagot? Ano nga pala itatawag mo sa akin ngayon? Muling tanong ni Helen na halata ang pagkaaliw sa nakikitang reaksyon ko. I'm gonna be your mother soon. She gushed. Itinaas pa niya ang kamay at pinakita sa akin ng singsing na suot. I'm sure this is her first time owning such expensive jewelry. You will never be my mother. I don't trust you. Malamig na sagot ko. Hindi naman siya apektado sa naging sagot ko. Ngumisi lang siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. I admit that Helen is beautiful, especially now that she's dressed in expensive clothing and jewelry. But still, I thought she looked so cheap. Hindi ko pa rin maiwasang pagdudahan ng intensyon niya. Sa hilat siya pa lang ng pagmumukha niya, hindi ko na siya magawang pagkatiwalaan. At yun siguro ang dahilan kung bakit sa bawat araw ay lumalalim ang hidwaan sa pagitan namin. Tama ka, hindi mo ako magiging ina kahit na kailan. Hindi mo din naman ama si Alex. Anya. Agad ang pagsilakbo ng dugo ko. Wala pang sino man ang nagtangkang banggitin sa harap ko ang pagiging ampon ko. Siya pa lang. Para bang sinasabi niyang pwede niya akong alisan ng karapatan ora mismo dahil hindi naman ako tunay na anak ni Daddy. That will never happen. Hindi ako magpapatalo sa Helen na ito. Be careful, Helen. Ang mga tao masyadong mataas ang lipad, masakit ang pagbagsak. I will never stop. Malalaman ko din kung anong klase kang babae. When that time comes, I swear, Dad will never want you. Oh, sorry pero nagpropose na siya sa akin eh. Malapit na nga kaming ikasal. Kunway nakikisimpatya ang boses niya ngunit ang mga mata ay puno ng pang-aasar. Naikuyom ko ang kamao.
I took a deep breath to control my anger. Mabilis ko ibinalik ang pressed powder sa slim bag na dala at humakbang na paalis ng kwarto. Kailangan kong umalis bago pa man kung ano ang magawa ko sa babaeng ito. Alam kong miserable ka, Faith. Natigil ako sa paghakbang nang muli siyang magsalita. Nilingon ko siya na noon ay nakahalukip-kip habang nakamasid sa akin. Hindi niya itinago ang mapangasar niyang mga tingin dahil wala namang ibang tao sa paligid. Natatakot ka, hindi ba? Ikaw nga ang anak, pero nasa akin ang atensyon ni Calix. Alam ko din na selos ka kay Celine ngayon. Halata namang hindi ka gusto ni Kelvin. Ako naawa sa'yo. Ano ba yan? Gusto namin ni Calix na magkaanak pa. Bibigyan ko siya ng tunay na tagapagmana. Kapag nangyari yun, ano pang silbi mo? Ampun ka lang naman. Bago ko pa mapigil ang sarili, isang malakas na sampal ang ipinadapo ko sa pisngi niya. Agad na namula iyon pero nakapagtatakang hindi niya iyon ininda. Sinarat niya ang pisngi pagkuwan ay ngumisi. Noon bumukas ang pinto at iniluwa noon si Daddy at sa pagkagulat ko ay noon si Helen umiyak. Calix! Ay niya sa mahinang boses habang hawak ang pisngi. Helen? Why? What happened? Tanong ni Daddy. Agad natuon ang mga mata niya sa akin pagkatapos ay sa pisngi ni Helen na noon ay namumula. What did you do, Faith? Pigil ang galit na tanong niya. Dad, siya ang nagsimula. She said many insulting things to me. I'm telling you, don't put your trust in women like her. Bakit ba hindi mo ko magawang panawalaan? She's a pretentious bitch. Enough! Dumagundong ang boses ni Daddy sa kabuuan ng kwarto dahilan para matigil ako sa pagsasalita. Ngayon ko lang siya nakitang sumigaw ng ganito. What is wrong with you, Faith? I did everything I could to show you how much I love you. Why can't you do the same for me? Kahit ngayon lang, anak. Can't you be happy for me? Nahihimigan kong pagdaramdam sa boses niya. But Dad, why do you have to be so selfish? Dagdag niya bago ko pa man maipagtanggol ang sarili. Calix! Kunway pag-awat ni Helen kay Daddy. Inabot pa niya ito sa braso pero itinaas ni Daddy ang kamay para pigilan ito sa kunway na isabihin. Hearing my father say these things shatter my heart. Kailanman ay hindi ako nakatikim ng mga masasakit na salita buhat sa kanya. Ngayon lang, simula nang dumating sina Helen at Celine sa buhay namin. Tinitigan ko siya at nabasa ko ang galit sa kanyang mga mata. Siguro nga ay hindi malabong magkatotoo ang sinabi ni Helen. Marahil dumating ang araw na hindi na niya ako kayang ituring na anak. Naramdaman ko ang mga luha na nagbabadyang kumawala sa aking mga mata ngunit pilit kong pinigil iyon. Hindi ako iiyak sa harap ni Helen. Never. Ako pang selfish ngayon, Dad. Sa tingin mo ba madali sa akin na magdala ka nalang basta sa bahay natin ng mga taong hindi ko naman kilala? Pagkatapos ay gusto mong ituring ko silang pamilya? See? Masyado ka lang nakatuon sa nararamdaman mo. What about Helen and Celine? Sa tingin mo ba, hindi sila nasasaktan sa mga ipinapakita mo sa kanila? I always thought you'd be a good daughter because... Oo na! Siguro pinagsisisihan mo na ngayon na inampun mo ako. Dahil lang sa dumating sila sa buhay mo. Puro nalang mali ko nakikita mo. Nakalimutan mo na ba, Dad, ha? Nakalimutan mo na ba kung paano kita minahal? Puno ng hinanakit na tanong ko. Sobrang sakit para sa akin ay pinagtatanggol niya si Helen na ilang buwan pa lang niyang nakikilala. Batid niyang hindi ko gusto ang babae pero agad siyang nagdesisyon na pakasalan ito. Agad akong tumalikod at tinakbo ang pinto bago pa man nila makita ang pagpatak ng mga luha ko. Mabilis ang aking mga hakbang palabas ng hall habang nakatungo. I don't want anyone to witness my tears. Bigla ay nabangga ko ang isang katawan at nawalan ako ng balanse. Mabilis naman ako nasalunan kung sino man ang nabangga ko at nantunghayan ko sila ay namukhaan ko si Kelvin. I was instantly hypnotized by his magnificent features. Nakakunot ang noon niya habang pinagmamasdan ako. His intense eyes scanned my face. Something he had never done before. Wait! Ang mahinang boses ni Celine ang tumawag sa atensyon namin. Agad akong binitawan ni Kelvin ngunit ang mga mata ay nakatuon sa akin. Pinunasan ko ang mga luha at tinalikuran sila. Ayokong makausap si Celine ngayon. Wait! Tawag sa akin ni Daddy ngunit hindi ko na siya pinansin. Sa halip ay naglakad na ako papalayo sa kanila. Ayoko man pero unti-unti na akong nilalamon ng galit. I adore my dad but I'm sick of our situation.
Humanda ka, Helen. Hindi ko papayag na maikasal ka kay Daddy. Hindi ko magawang salubungin ang mga mata ni Daddy. Nandito na kami sa mansyon ngayon at magkakaharap sa malawak na sala. Hindi ko akalaing iiwanan niya si Helen sa kalagitnaan ng engagement party nila para sundan ako dito. I was both guilty and pleased at the same time. It was Helen. Simula ko agad. Siya ang nagsimula. Ipinamukha niya sa akin na isa lang din akong ampon. Exactly. That is why I hope you will at the very least understand them and be more considerate. What? Daddy, bakit ka nagpapadala sa dalawang iyon? You are a businessman, for crying out loud. Pero ang bilis mo nagtiwala sa Helen at Celine na iyon. We don't even know them. Ngayon, hindi ka malang nagagalit na hinahamak ni Helen ang pagkatao ko? Napahugot si Daddy ng malalim na hininga saka naupo sa swivel chair. He stared at me intently for a moment. Alam ko nag-iisip siya ng mga maaari niyang sabihin para makumbinsi ako pero kahit na ano sabihin niya, ay hindi na magbabago pang paniniwala ko. I'll never believe Helen is a good person. I'm sorry, Iha, but that is exactly what you're doing to them. Hinahamak mo din ang pagkatao nila dahil lang sa pinanggalingan nila. Dad, hindi ako mahirap pakausapan. Kung nararamdaman kong mabuting tao sa Helen, hindi kita pipigilang maging masaya. Alam ko at ramdam kong may mali sa kanya. Ang tagal na natin siyang kasama sa bahay pero bakit hindi niya masabi sa atin kung ano ba talaga nangyari sa kanya? Nasaan ang pamilya nila na Celine? Sino ang nagtangka sa buhay nila? It wasn't that easy. You wouldn't understand the trauma they experienced. It was hard for them to talk about what happened. Hindi mo sila pwedeng husgahan dahil hindi ikaw nakakaramdam ng nararamdaman nila. But that was 6 months ago. Baka nga gumagawa lang sila ng kwent. Wait! I saw what happened with my own eyes. Galit na sagot ni Daddy. Hindi ako nakaimik. 6 na buwan na ang nakalilipas ng sagipin ni Daddy ang mag-ina. Anya ay natagpuan niya sa silin sa gitna ng kalsada sa kalagasan ng ulan. Her clothes are stained with blood. Umiiyak ito tumihingi ng tulong at dahil iniharang nito ang katawan sa gitna ng daan, ay napilitan siyang patigilan ang driver. Humihingi umano ito ng tulong na madala ang ina nito sa hospital. They claim Helen was raped and nearly killed. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang mga gumawa noon sa kanya. 1 buwan din siyang nanatili sa hospital bago nakabawi. Noon ay nakasuporta pa ako kay Daddy sa pagpapagamot sa dalawa, ngunit nang iuwi na niya ang mga ito sa bahay ay noon nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan namin. Nakita ko kung paanong nangislap ang mga mata ni Helen nang makita ang mansion ni Daddy. Alam na alam ko nagbago ang motibo niya. She saw an opportunity and took advantage of it. Hanggang ngayon ay wala kaming alam sa nakaraan niya ngunit papakasalan na siya ni Daddy. Hindi ko matanggap iyon. Alam kong inilalagay ni Daddy ang sarili sa tiyak na kapahamakan. Kaya naman kahit pa magalit siya, ipilit kong hahadlagan ang kasal nila. Apologize to Helen at ayoko na mauulit ang ginawa mo. Wala kang karapatang pagbuhatan siya ng kamay. Utos niya. Naikuyom ko ang kamao. Mabilis akong tumalikod at naglakad patungo sa hagdan. Alam kong tapos na ang usapan namin ni Daddy kung kaya plano ko nang bumalik sa kwarto at magpahinga. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi ko susundin ang gusto niya mangyari. I will not apologize to Helen. Never. Narinig ko ang muling pagbuntong hininga ni Daddy ngunit hindi na siya nagsalita ulit. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Graduating ako sa kursong Hotel and Restaurant Management at ngayon nga ay may internship ako. Nagpatulong lang ako kay Daddy para makahanap ng dekalibreng hotel kung saan ako pwedeng pumasok. Agad ako naghanda at nang papalabas na ako ng kwarto ay naulinigan ko ang boss ni Helen. Nandoon siya sa may bandang terrace at hindi niya ako nakikita. Langya naman, Celine. Samantalahin mo ang pagkakataon na iyan. Hindi natin alam kung hanggang kailan ako mamahali ni Calix. Pero ikaw, hindi mo ba nakikita mga tingin sa'yo ni Kelvin kahapon? Napaawang ang bibig ko sa narinig. Sinubukan ko sumilip ngunit mabilis din ako nagtago sa takot na makita ko ni Helen. Base sa mga sinasabi niya, hindi mahirap pula ang Ceciline ang kausap niya. Pero mama, ano? Gamitin mong utak mo. Kapag si Kelvin ang napangasawa mo ay siguradong hindi ka na maghihirap. Makinig ka sa mga sinasabi ko at huwag mong baliin ang inuutos ko sa'yo.
Gigil na sambit ni Helen. Narinig ko ang mga yabag niya kung kaya mabilis akong lumayo bago pa man niya ako mahuling nakikinig sa kanila. Sinasabi ko na nga ba at mukhang pera ang dalawang iyon, pero ano nga ba ang gagawin ko? Hindi naniniwala sa akin si Daddy. Masyado na siyang nabulag sa mga pagpapaawa ni Helen. Pagdating sa pagkainan ay agad akong hinaina ng mga katulong ng agahan. Patapos na akong kumain ng bumulaga sa silin sa dining area. Napansin ko agad na bihis siya. She is wearing a formal dress. Hindi naman maitatanggi na maganda siya. Pinong kumilos at maamo ang mukha. She is my total opposite. Agad siyang nag-iwas ng tingin nang makita ako. Saan naman kaya ang lakad ng babaeng ito? Alam kong tapos na sa kurso niya sa Celine dahil matanda siya sa akin ng 2 taon. Pinagsabay umano nito ang pag-aaral at pagtatrabaho. Tipikal na kwento ng bidang aping-api ang kanyang naging buhay at hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Good morning, Faith. Bati niya sa akin ngunit hindi ko malang siya tinapunan ng tingin. Batid ko nakikiramdam maging ang mga katulong sa amin. Matapos kong kumain ay naghanda na ako sa pagpasok. Binunot ko ang susi ng sasakyan sa bag at walang lingon na nagtungo sa parking kung saan nandoon ang kotse na ginagamit ko. Sa hotel ay panay ang palipad hangin sa akin ng mga kalalakihang kasama ko. Maging yung manager ay batid kong ibang atensyong ipinupukol sa akin. Baliwala lang naman iyon sa akin sapagkat sanay na ako sa ganoon. Ang nakakalungkot lang, ang kaisa-isang lalaking nais kong mapansin ako ay tila hindi ako nakikita. What the hell, Faith? Huwag kang magpapatalo sa mga hampas lupang iyon. Do you want me to slop that Helen for you? Para naman matauhan na siya. Bulalas ni Michelle nang ikwento ko sa kanya ang mga nangyari sa amin ni Helen. Si Michelle ang isa sa matagal ko ng kaibigan at kaklase sa kolehiyo. She comes from a wealthy family, as I do, and her father is a famous lawyer. You just be waiting your time. Mas gusto kong magimbal sila sa mga susunod kong gawin. What is your plan? Tanong ni Michelle na halata ang kuryosidad sa boses. I'm not sure yet. I hope to ruin them both. Hindi ako papayag na mabaliwala ni Daddy. Bumuntong hininga sa Michelle saka nagsalita. I don't know, Faith. Pakiramdam ko ay malaking gulo talaga ang dala sa inyo na mag-ina na iyan. Exactly. And Dad is completely unaware of it. Basta, hindi dapat na matuloy ang kasal nila ni Helen. I'll die first bago sila makapagpakasal. Matapang na sagot ko. Hanggang sa lumipas sa maghapon na halos wala ako nagawa kundi ang pag-isipan kung paano hahadlangan ang mga plano ni Helen. Pakiramdam ko ay nababaliw na ako. Hindi ko din matukoy kung sadyang ganito ang trabaho sa hotel o nahihiya lang kaming utusan ng mga staff. Pagdating ng labasan na inaya ako ni Michelle na dumaan sa mall para mag-shopping pero tumanggi ako dahil wala ako sa mood. My life has been chaotic lately that I haven't had the mental or physical strength to go out and have fun. Dumiretso na ako sa mansyon pag-uwi at kapapatay ko pa lang ng makina ng aking sasakyan ay namataan ko na agad ang pagpasok ng isang itim na luxury car sa aming garahe. Napakunot ang noo ko dahil hindi yun pamilyar sa akin. Agad akong bumaba sa sasakyan para alamin kung sino ang sakay noon. Nakamasid ako sa sasakyan ng bumaba ang driver noon. Instinctively, my heart jumped when I recognized the man's physique. I immediately recognized his large frame, muscular arms, and dark brown hair. Kahit hindi ko pa natatanawan ang mukha niya ay alam ko nang si Kelvin iyon. He looked so sharp in his usual business suit. Pinagmasdan ko lang siya ngunit nang lumingon siya sa gawin ko ay hindi sinasadyang nagtama ang aming mga mata. The instant I laid eyes on him, I felt an overwhelming attraction, as if his eyes were a magnet with a polarity opposite to mine. Tila nabitin ang aking paghinga dahil doon. Napansin kong natigilan din siya ngunit agad na kumunot ang kanyang noo. Kumibot ang labi niya na para bang hindi niya nagustuhan na makita ako. His reaction shattered my confidence. Para bang iritado siya sa pagmumukha ko. Bakit may pakiramdam akong hindi niya gusto ang presensya ko kahit noon pa man? Ano kayang ginagawa niya dito? Noon niya binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba buhat doon sa Celine. Hindi ako nakakilos pagkakita sa babae. Alam kong dapat ay lumayo ako sa kanila pero hindi ko maihakbang ang mga paa. I want to hear their conversation. Salamat sa pagsama sa akin. Ani Celine sa kanya na tila nahihiya pa. My pleasure. Tipid na sagot ni Kelvin. His voice, which is normally very cold when I hear him speak, is now tinged with sweetness. He smiled slightly at her. I have to go. I still have a dinner meeting to attend. Maya-maya ay paalam na niya. Sige, salamat ulit.
Hindi ko maiwasan ang mapairap sa mahinang boses ni Celine. Pakiramdam ko ay sinasadya niya ang mga kilos na iyon para lalong maakit si Kelvin. Tumalikod na si Kelvin at umikot na sa kabilang panig ng sasakyan sa may driver's seat. Tulad noon ay hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Parang kinukurot ang puso ko dahil doon. Bakit halos lahat ng nasa paligid ko inaagaw na ni Celine? Nakatanaw si Celine sa sasakyan ni Kelvin hanggang sa tuluyan na iyong makaalis. Ako naman ay labis ang sama ng loob habang pinapanood sila. Nang pumihit si Celine para pumasok na sa kabahayan ay agad ko siyang sinalubong. Iniharang ko ang katawan sa daraanan niya. Nalalaki ang mga mata niya nang tingnan ako. Bakit, Faith? Halata ang kaba sa boses niya. What? You're carrying out your plans now? Plano mo nang akitin si Kelvin tulad noong napag-usapan niyo ni Helen? Inis, natanong ko at kitang-kita ko ng malaki ang kanyang mga mata sa takot. Nagkakamali ka. Magkaibigan lang kami. Liar, narinig ko kayo. Mukhang pera kayo mag-ina. Pinaplano niyo ang pang-aakit kay Kelvin, di ba? Pagkatapos ay ako pa ang pinapalabas niyong masama kay Daddy. Faith, nagkakamali ka. Naintindihan ko kung bakit ka nagagalit pero hindi ako... Naintindihan mo pala ako. Bakit hindi ka nalang umalis? Liv, bakit kailangan niyo pang dumating sa buhay namin ni Daddy? Umalis na lang kayo. Hindi ko na namalaya na hinila ko na pala ang braso niya at niyugyug siya. Gusto kong maintindihan niya ang nais kong mangyari. Gusto kong mawala na sila sa buhay namin. Faith! Napapitlag ako pagkaninig sa malakas na boses ni Daddy. Paglingon ko ay namataan ko sila ni Helen na noon ay nakatayo na pala sa main door at nakamasid sa amin. Kitang-kita ko ang disappointment sa mga mata ni Daddy habang nakatingin sa akin. What is your excuse this time? Tanong ni Daddy nang makalapit sa amin. Hindi ako makasagot. Bakas din ang takot at pag-aalala ni Celine. Inilibot ko ang mga mata sa mga kasambahin namin na pasimpleng nagsilayo dahil sa atensyon sa paligid. Narinig ko sila kanina. Gusto ni Helen na akitin ni Celine si Kelvin para sa pera. Matapang na sagot ko. Sinulya pa ni Daddy si Helen na noon ay bakas ang pagkabahala. Faith, baka nagkakamali ka lang ng unawa sa Hindi ako bingi. Putol ko sa paliwanag ni Helen. Si Celine naman ang sunod kong binalingan. Ngayon mo sabihin sa akin na naunawaan mo ako. Sabihin mo kay Daddy na nagsasabi ako ng totoo. Tinunghayan ako ni Celine. Samot-sari ang emosyon na mababanaag sa kanyang muka. Tiningnan din niya ang ina saka si Daddy. Hindi ko inaakit si Kelvin. Nagkakamali ka, Faith. Sinamahan lang niya ako sa interview ko. That's not the response I'm looking for. Muli kong hinawakan si Celine sa braso. I shot her a stern glance. Bitiwan mo siya, Faith. Saway ni Daddy sa akin. Mabilis siya nakalapit sa amin at hinila ako. I am so disappointed in you. Paano lumaki kang ganyan? So what? Kung maakit si Kelvin kay Celine, it has nothing to do with you. Nalalaka ang mga matang pinagmasdan ko si Daddy habang sumisigaw siya, ngunit tila hindi niya napapansin ang sakit na idinudulot sa akin ng bawat salitang binibitawan niya. You are always stirring up trouble in this house. I have tried many times to talk to you. Ano pa bang gagawin ko sa'yo? Punong-puno na ng selos ang puso mo. It's getting very toxic around you. You're right. Pinagsisisihan ko nang kinupkup kita. Malakas na sigaw niya. His eyes are filled with rage. Para akong tinamaan ng kidlat sa narinig. My entire body shivers and my heart briefly stops beating. Ramdam na ramdam kong parang may kutsilyong sumaksak sa puso ko. It was so painful that I thought I'd passed out. Maang na napatitig ako kay Daddy. I feel completely worthless and unloved. Ayaw ko man ngunit agad na sumungaw ang luha sa aking mga mata. Anong gusto mong gawin ko, Dad? Mahinang tanong ko. Sa mga sinabi niya ay hindi ko na magawang maging matapang pa. Napansin kong maging si Daddy ay natigilan sa tanong ko. Naihilot niya ang kamay sa ulo. Nang tunghayan niya ako ay bakas na ang pag-aalala sa kanyang mga mata ngunit hindi siya makasagot. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang tatlo. Fine. Ako na lang ang aalis. Naiiyak na sagot ko. Mabilis ako naglakad pabalik sa sasakyan habang pinupunasan ng luha. Namataan ko pa ang mapangasar na tingin ni Helen nang lampasan ko siya. Faith! Habol sa akin ni Daddy. Halata sa boses niya ang pagkabahala pero hindi ko siya pinansin. I was deeply hurt. He now regrets having me. Sumakay ako sa sasakyan at inilak ang pinto.
Hindi ko pinansin si Daddy na kumakatok sa bintana. Kung ang iba sigurong tao ang makakakita sa kanya ngayon ay hindi sila makakapaniwala. Dad is the chairman of the most renowned banks in the country. He is so influential in the business world. Yet, he is pleading with me now. No wonder Helen wants him so badly. Iniwasan ko tingnan si Daddy na noon ay nakikiusap ang boses. Ito ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng lubos sa mga salita niya. Should I give him what he wants? Should I just stay out of his way? Mabilis kong pinaharurot ang sakyan palabas ng mansyon na ang mga driver at security ni Daddy ay napatingin sa langit-ngit ng gulong noon. Sa isang bar ako napadpad. Hindi ako mahilig magtungo sa ganitong lugar ngunit wala akong ibang maisip na puntahan. Umiiyak ako habang umiinom. Wala na akong pakialam sa nasa paligid ko. Nangingibabaw sa akin ang pagre-rebelde. Pakiramdam ko'y gusto kong lunurin ang sarili sa alak hanggang sa tuluyan na akong mamanhid. Saka naman hindi sumasagot si Michelle sa mga tawag ko. Looks like you're alone. Need someone to talk? Tanong na isang lalaki na hindi ko naman kilala. Agad ako nainis. I prefer to be alone. Asik ko agad sa kanya. Narinig ko ang pagtawa niya at lalo pang inilapit sa akin ang katawan. Agad akong lumayo at inis siyang tiningnan kahit pa nga nalalabo na ang mga mata ko. He's probably in his 30s, whereas I'm only 20. He looked like a typical male playboy in search of his prey. Hindi mo ba ako narinig? Sinabi lang gusto ko mapag-isa. Pagtataboy ko sa kanya, I can smell his strong perfume blended with cigarette. Lalong bumabaliktad ang sikmura ko dahil doon. Come on, baka mamaya iba na sabihin mo. You'll beg for more. Makahulugan niyang sagot. Mapangakit ang boss niya, ganoon na rin ang mga mata. Halatang sanay na sanay siyang mangakit ng mga babae. Kinuha niya ang basong hawak ko at uminom doon habang nakatitig sa akin. Sa halip na maakit ay lalo ko nairita sa ginawa niya. Ano ba? I don't even know you! Galit na sigaw ko. Don't you realize how many women are waiting for me to notice them? Tanong niya. I don't care. And I am not one of them. Asik ko. Ganoon na lang ang gulat ko nang hilahin niya ako at hawakan sa batok. I know he is about to kiss me kaya mabilis ako umiwas at tumama sa pisngi ko ang labi niya. Pakipot! Bulong niya. Parang umakyat ang dugo ko sa ulo at malakas ko siyang sinampal. Dahilan para mapatingin sa gawin namin yung mga nasa kabilang table. Agad kong pinagsasihan ang ginawa dahil sana nakakuha iyon ng atensyon ng marami. Nang bumalik sa akin ang lalaki ay dagli ang pag-ahon ng aking takot. Halata ang galit sa mga mata niya lalo pa at napahiya siya. Agad akong tumayo at umalis sa pwesto. Nang akmang aabutin niya ako ay kumalipas na ako ng takbo. Nahihilo na ako lalo na sa pagtama ng mga malilikot na ilaw sa aking mga mata, ngunit ipinagpatuloy ko lang ang mabilis na paglakad. Natatanaw ko ng exit ng bar nang marinig kong pagtawag noong lalaking humahabol sa akin. Hey! Come you bitch! Takot na nilingon ko siya at nang muli akong bumaling sa harap ay tumamaan ako sa matipunong dibdib na lalaking kasalubong ko. Dahil sa kalasingan ay agad ako nawala ng balanse. Mabilis naman ako nahawakan ng lalaki sa bewang. Muntik pa siyang madala ng bigat ko dahil sa wala na akong kontrol sa sarili. Wait! Manghang sambit ng lalaki pagkuwan. Noon ko siya tiningnan at laking gulat ko pagkakita kay Calvin. Siya na naman? Sa likod niya ay ang dalawang kasamang lalaki. What are you doing here at this hour? Seryosong tanong niya. A look of annoyance instantly flashed across his face. Pinasadahan ko siya ng tingin. He is dressed casually in a polo shirt. His clothes revealed his broad chest and muscular arms. Kakatuwang nakilala niya ako gayong halos hindi niya ako tinitingnan. Where are you going, you filthy bitch? Tanong ng lalaking humabol sa akin. Buhat sa akin ay natuon ang mga mata ni Kelvin sa lalaki na noon ay nakatayo na malapit sa amin. Who is he? He asked coldly. His gaze is intensely probing me. I don't know. Hindi ko nga siya kilala eh. Katwiran ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako kinakabahan sa kakaibang tingin niya sa akin. That bitch slapped me after flirting with me. Nobody has ever done that to me. Paliwanag na lalaki kay Calvin. Dahil doon ay matalim ang mga tingin ipinukol niya sa akin. Bahagya din gumalaw ang kanyang panga. Excuse me, I didn't flirt with you. You tried to kiss me.
Galit na sagot ko. Lalong dumilim ang mga mata ni Kelvin sa sinabi ko. Hindi ko tuloy alam kung tama ba ang sinabi ko iyon. Akmang aabutin ako noong lalaki pero mabilis niya kung hinila palayo. Iniharang niya ang katawan sa pagitan namin dahilan para halos hindi ko na makita yung lalaki. "She's with me," ani Kelvin sa lalaki. Mayabang na tumawa ang lalaki at nagsukatan sila ng tingin. Nagsimula na silang pagtinginan ng mga tao. "Oh, it will be a good show," bulong noong kasama ni Kelvin kaya tiningnan ko sila ng masama pero tumawa lang sila. "Don't worry, that man is no much for a friend." Segunda pa, noong isa na tumaas baba pa ang kilay sa akin. Kay lakas ng kabog ng dibdib ko. Namataan ko ang isa sa mga bouncer na napansin wari ang tensyon sa paligid namin. "May problema po ba, Mr. Alvarez? Ikaw pala yan. May problema ba?" Tanong nito na sinulyapan ako at ang laking humahabol sa akin. "Nothing. We're leaving." Maya-maya ay tipid na sagot ni Kelvin sa hinila ako sa braso papalabas ng bar. Hindi na nagawang sumunod noon lalaki sa amin. "Hey, where are you going?" Tanong noon dalawang kasama ni Kelvin pero hindi siya sumagot. Sa diin ng pagkakahawak niya sa braso ko ay batid kong inis siya. "Teka lang, nahihilo na ako." Reklamo ko sa halos pagkaladkad niya sa akin. Pabalya niya akong binitawan nang nasa parking na kami. "What are you doing? Flirting with that guy?" Inis na tanong niya. I am not flirting with him." Sagot ko. My head is spinning and my stomach felt funny. Ito na yata ang pinakamatagal na nakausap ko at nakaharap ng malapitan si Kelvin, ngunit hindi ko magawang magbunyi. I swallowed hard to keep myself from vomiting, ngunit parang hindi ko na kayang magpigil. Natigil siya sa pagsalita na lumabas lahat ng kinain ko sa harapan pa niya at nadumihan ko maging ang polo shirt na suot niya. I'm sorry." Hingi ko ng pasensya sa putol-putol na pangungusap. I tried very hard to hold back the nausea and vomiting, but it appears I have lost control of my body. Gusto ko nang lumubog sa kahihiyan. "Shit!" Narinig kong pagmumura ni Kelvin. "Can this take get any worse?"